ko po kayo kasi yung meron pong isang Senator Judge Troll. Ayan. Yung Senator Judge Troll na yon ay trinotroll ako halos araw-araw, pero panay marites or panay inconclusive, ika nga, argumentative. Sabihin na natin na gobyerno, sa pamamalakad ng mag-asawang Cayetano, sa tulong ng senador ng Republika ng Pilipinas at sa tulong ng may bahay ni Senador Alan Peter Cayetano, yung lake na yan, napaganda ho yan. Ang naging bago sa aming sistema dahil namimili tayo kung nakakatuwa. I'm very, very happy. Allegations. But finally, I hope that this will serve as closure. At sana, hindi na rin ito ma-raise Wow! during the trial. No? Bakit hindi sana? Sana ho, ma-raise yan. Kasi nga, wala naman ho tama doon sa ginawa nyo. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman tayo sa Good Goods na nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para laging updated sa ating mga video. Ito na ho. Talaga naman. Kagrabe Inaasahan na ho ng mga kampo ni Bibi Sara itong lalabas na desisyon ng Supreme Court na patungkol. Grabe talaga. Oo, kaya tuwan-tuwa na naman ho itong mga bakulaw. Press con agad. Banat agad sila. Nagdesisyon ho ang Supreme Court na i-dismiss ang petisyon na hinain ng Vice President at si Atty. Torion. Laban. Kini-question kasi nila ito naging proseso ng House Committee on Justice o tinatawag nilang House Committee on Injustice. Ginit nila na lumampas sa kapangyarihan. Totoo naman lumampas sa kapangyarihan eh. 'Di ba? Nangalap sila ng ebidensya na hindi naman dapat. 'Di ba? Naglabas sila ng kung ano-ano na hindi naman dapat. Ngayon, nagdesisyon ng Supreme Court, pero ang aking reaksyon at opinion dito, bakit ngayon nyo lang nilabas? Dapat matagal nyo nang pinakialaman tapos sasabihin nyo, mot. Ang sabi kasi dito, di ba? Sabi kasi dito, mot na raw. Ano ba yung paliwanag doon sa mot na yun? Ako hindi ko rin maintindihan kung ano yung sinasabi nilang mot dito eh. Yun ang narinig natin eh. Sabi sa desisyon ng Korte Suprema, na ibinasura na ng SCN Bank ang mga petisyon dahil naging mot and academic na ang usapin. So, yun naman pala. Bakit doon pa lang dati hindi nyo pinakilaman at hindi nyo pinag-usapan na meron at lumalampas na ang kanilang kapangyarihan dito sa pag-iimbestiga at paghahanap ng ebidensya o fishing expedition na tinatawag ng iba, sabi ni Aling Ledesma, sumobra na ang kakayahan at kapangyarihan, hindi nyo pinakinggan. Ngayon, nung nando na, nakasampa na, at hina-trial na, saka kayo magde-decide. Ano ito? Paliwanag nyo naman na maayos. Paliwanag nyo, tapos na ang papel ng Kamara. Sabi dito, dahil na ipadala na ang article of impeachment. Noong usapin pa lang ng pagpa-file ng article of impeachment, wala kayong imik, wala kayong kibo. Kaya ngayon, nagtataka kami, sana nga pinakinggan nyo muna, pinag-aralan nyo. Hindi parang lumalabas, kapit at hawak daw kayo. Di umano, sabi ni Aling Ledesma, pati ba kayo nagpapahawak na kayo? Saan? Yan ang kanyang pananaw Pero hindi natin pinagdidiinan yan na hawak na rin sila sa leeg. Sabi ni Aling Ledesma, di ba? Kaya may papakita akong video sa inyo. Talagang, ito yung final. Final na ba ito? O pwede pang i-apila? Kasi parang ang hirap din eh. Pag talagang kakampi nila eh. Supreme Court na nga lang sana ang aasahan ng taong bayan. Ganito pa magiging desisyon. Di ba? Paliwanag ng Supreme Court, nagpaliwanag pa sila. Tapos na ang papel ng Kamara dahil na ipadala na ang article of impeachment sa Senado dahil nasa Senado na ang kaso at nagsimula na silang magdaos ng impeachment court. Ano mang desisyon ng Supreme Court sa ginawa ng Kamara ay hindi magbabago sa kasalukuyang takbo ng paglilitis. Ano yung desisyon nyo, dapat ginawa nyo yan noon. Pinakialaman nyo.
Hindi nyo na pinaabot. Binasura nyo na sana. Wala hong ganun nangyari. O ngayon, andito sila. Ang aangas. Sabi ni Aling Marie. Pa-interview dito, pa-interview doon. Tingnan nyo kung ano ang kanilang mga paliwanag. He felt responsible for all those allegations. But finally, I hope that this will serve as closure. At sana, hindi na rin ito ma-raise Wow! during the trial. No? Bakit hindi sana? Sana ho, ma-raise yan. Kasi nga, wala naman ho tama doon sa ginawa nyo. Unang-una, doon pa nga lang yung pangalawang attempt nila doon sa, alam nyo, may error nga doon may mali nga doon sa pag-file nila ng unang article of impeachment. Dapat February 6 pa yun napaaga. Dapat doon pa nga lang nasilip na Di ba? Wala. Sigurado, planado ang kwento. Di ba? Ngayon, parang, ewan ko ate mukhang na-stress ka na. Dati hindi ganyan yung aura mo. Napapansin lang ni Aling Ledesma, mukhang paiba na ng paiba araw-araw Sobrang stress na ho ba? Nagtatanong lang ho si Aling Marie. Dahil, itong mga paandar nila na ito, itong nangyayari ho sa trial na ito, ako ho ay naniniwala na hindi rin naman sila makakakuha ng conviction ni BP Sara dito. Hindi sila aabante. Hanggat wala hong 16 na matibay na mga senador na boboto para sa conviction, wala pa rin saysay itong mga ginagawa nilang ito. So, tuwan-tuwa sila. Ang dami nila kanina nagpa-interview. Pero anyway, tuloy natin. No? Na magre-resume this coming Monday. Ito po ay bilang pagpapatibay na kailangang ituloy na itong nangyayaring pagdinig, paglilitis sa impeachment court, isang pagkilala din ng exclusive power ng Senado to try and decide all impeachment cases. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga sumuporta sa Nagpapasalamat na sila, di ba? Tuwan-tuwa sila kasi naisa katuparan nila yung mga kagustuhan nila na talagang litisin si BP Sara at iharap sa impeachment trial court. Pero, may pero pa rin Lahat bang ito ay may katotohanan? Nasaksihan naman na ho ng sambayan ng Pilipino kung ano ho yung nangyari. Diba? Kung ano ho yung nangyari nung mga nakaraang araw. Kung ano yung nangyari sa paglilitis, meron ho mga witness na may sumasablay ho pag tinatanong. Sana yon makita rin ho yun ng mga senador na nakakasakop o nasasakop na bulok na 13, sana gawan nyo ng magandang desisyon, hindi yung boboto kayo para lang alam naman namin ang kulay nyo. 'Di ba? Ang kulay nyo, kulay pula at kulay dilaw. Kulay pink. Doon lang naman naglalaro yung mga kulay nito Ayaw nila ngayon ipasok yung kulay green, which is si BP Sara. Kaya ginagawa nila lahat ng kanilang magakaya at magagawa para nga lang hindi makapasok si BP Sara. Usapang confidential fund. 'Di ba? Confidential fund. Ano ba yung tanong doon? Pero bago natin ipasok yun, panoorin nyo muna yung video na ito. Bakit ho talagang nagdesisyon na ang Supreme Court dito? Dismissed dahil sa mootness. Ito ang dahilan ng Korte Suprema sa pagpapawalang bisa sa mga pinagsamang petisyon na kumukwestiyon sa mga pagdinig ng House of Representatives kaugnay ng reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin ay hindi na kailangang resolbahin ang mga issue sa petisyon. Ayon sa Korte, ito ay dahil naaprubahan na at naipadala na ng Kamara ang Articles of Impeachment sa Senado. Ang mga dinismiss na petisyon ay magkahiwalay na isinampa ni Attorney Israelito Torion at ng kampo ni VP Duterte. Kinwestiyon ng mga ito na lumampas na umano sa kapangyarihan sa ilalim ng konstitusyon ang House Committee on Justice ng Kamara. Totoo naman, nalumampas na ho talaga. Yung limitasyon nila, umapaw-apaw na, wala na sila mga pakundangan kung ano-ano lang yung binabato nila kay BP Sara na puro naman gawa at istoryahe lang. Maniwala ba kayo sa hindi? Kung kakampi ba nila ang Supreme Court? Ako, wag naman sana. Dahil ito na lang ang pag-asa ng taong bayan na magkakaroon ho ng pantay at maayos na hustisya. Sana hindi ho, anong tawag doon? Sana hindi ho masuhulan, hindi ho mahawakan sa liig. Kasi kung gano'n ang mangyayari, wala na tayong hustisya.
yung demokrasyang bansa natin, hindi na ho demokrasya. Ang mangyayari diyan, meron na hong hawak sa leeg. Parang nangyayari ngayon, napapansin niyo ba yung iba't ibang ahensya, iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sino ang nagmamando, sabi ni Aling Ledesma. Doon pa lang makikita niyo na kung totoo ba may demokrasya pa ba ang bansa o wala na. Sa pangangalap ng ebidensya at pagpilit sa mga saksi na humarap sa kanilang pagsusuri, ipinaliwanag ng Korte Suprema na ang pagpadala ng Articles of Impeachment ay hudyat ng pagtatapos ng papel ng Kamara at ang simula ng kaso sa Senado bilang isang impeachment court. Pinabayaan nyo. Yan ang malaking problema. Pinabayaan nyo na makarating. Diba? Dapat una pa lang, inawat nyo na, nagsalita na kayo, na sumusobra na kayo, Injustice Committee, sobra na yung ginawa nyo sa Vice President, nagawa kayo ng mga mini-trial court dyan, dapat doon pala nakialam kayo. Hindi yung ganito, pinaabot niya kung saan-saan pa. Totoo, di ba? Ngayon, lipat tayo. Pag-usapan din natin itong lumalabas na sa trial pa rin. Yung sinasabi ni Senator Robin Padilla tungkol dito sa confidential fund na tama ba na ma-disclose itong mga pangalan ng mga agent o yung mga may involved kung halimbawa may tatrabahuin. Ano ba ang kailangan top secret kung halimbawa meron tinatrabaho sa mga gantong sitwasyon? Hindi mo pwedeng malaman kung sino-sino yung tumatrabaho. Kaya nga confidentiality ang kailangan dito. Kailangan walang maglilik na impormasyon. Alamin natin dito sa dating ex-PNP Colonel. Dahil sa kanya mabibigyan tayo ng impormasyon na hindi naman daw nararapat itong magantong bagay. Yung complexity po ng operation sa ground Yun. Ayaw po kasi natin as much as possible na nagkakaroon ng trail. Not for purposes ng evasion ng accountability. Ang purpose po natin kasi kaya we are as much as possible we're trying to avoid yung paper trail is precisely because pinoproteksyonan po natin yung ating mga assets, yung ating mga informants. Yun. And these documents pag ito po napunta sa mga kamay ng kalaban ng Estado, nabubuo na po kasi sa ano po kasi sa intelligence meron po tayong tinatawag na raw information po yan, makutanggap nyo una, ipoprocess po yan, dadaan po yan sa production. Ang mga kalaban po na Estado, nagpa-practice din po ng tinatawag natin na intelligence cycle. Ayan. So nagagamit po nila yan at na-analyze nila yan. At nagkakaroon from that analysis, makakaroon po sila ng conclusion kung paano po nila makakounter yung mga measures or yung mga activities ng ating mga intelligence operatives and informants. Ano ba yung sinasabi dito ni Colonel? Ano ba yung paper trail sa pagkakaalam natin? Ano ba ito? Ito ay isang resibo. Ito ay isang bank statement. Kung halimbawa sa pinag-uusapan sa confidentiality, dito papasok yung sinasabi ng mga prosecution patungkol sa confidential fund ni BP Sara. Hindi nga pwedeng mangyari na yung mga yan ay ilalabas mo dahil nga merong bagay na dapat hindi nilalabas pagdating sa confidentiality. Halimbawa niya ng paper trail na yan, yung pera, resibo, bank statement, invoice o billing, purchase order, pamamagitan ng ganyan, malalaman, may maglilik na impormasyon kung saan ginamit yan at sino yung tinabaho mo dyan. Halimbawa, yung sinasabi ng ibang magaling na, halimbawa, for example na lang ito, merong imbestigahan, merong huhulihin. Kailangan pa ba malaman kung sino yung huhuli? Kailangan pa ba malaman kung sino yung asset mo na nagpapaikot-ikot dyan? At kailangan pa ba ibalik ng asset mo yung mga kaperahan na binigay sa'yo na may resibo? Anak ka naman ng tokwa. Yun ang sinasabi dito ng magaling na kolonel na ito. Di ba? Ano pa mga kailangan diyan? Hindi lahat kailangan ilabas. Di ba?
Yun ang sinasabi dito, ang paper trail na ito. Tuloy. Kaya po yung pong sinasabi na yung hindi naman importante kung anong butika yun nga po yung sinasabi natin, we don't want to compromise, in other words yung situation on the ground. Kaya po ganun yun. At saka yun po, maliwanag naman po dun sa Joint Memo Circular 2015-01 yung exemptions. Hindi po kailangan naman na i-detalye lahat nung nangyayari on the ground. Kaya nga po meron meron po tayong case operational plan or co-plan. Nandun po yung mga detalye na hinahanap nila. Pero ito po kasi, depende rin po kasi sa security clearance para po makita po ninyo. Pero for purposes of auditing, klaro naman po ang 2015-01 na memo circular. Meron pong mga exemptions. Oh. Ano pang i-deny pa ba nila dito? At pinabasa na rin yan doon sa witness, nakapaloob sa article Joint Circular 2015 na may exemption, hindi kailangan sabihin kung ano yung nilalaman ng confidential fund. Kaya, ang kulit naman nila eh. Alam mo naman alam nyo, nakikita natin dito, wala silang katanggap-tanggap kahit sinabi na BP Sara, yung kampo ni BP Sara, sumagot na sa mga sulat nila, naglabas na rin sila ng mga resibo, wala pa rin. Kasi nga, tuwan-tuwa nga sila eh. Dahil sa paglabas ng desisyon. Hindi otomatiko pag halimbawa nagdesisyon ng Korte Suprema patungkol dito na dismiss, panalo na sila. Ito lang yung motion ni Atty. Torion at ang kampo ni BP Sara ng mga abogado na na silipin, pakialaman nila yung sumusobrang ginawa na dito sa impeachment ni BP Sara. Ayan, lumalabas kasi ngayon dito parang wala silang pakialam noong dumating na nasa trial na, saka sila magdidesisyon. Nakukuha nyo? Anak ka ng bugi naman, Karudi, Diba? Wala. Talagang makikita nyo, dumalabas sa mga mata nila ang tuwa. Gusto nyo bang panoorin? Ako, parang ayoko na panoorin yung pagmumuka Dahil, maaasar lang kayo. Baka, di ba, kilala nyo naman sila. Panoorin pa ba natin? Wag na. Ako, ayoko na. Alam ko naman na, manggagaliiti tayo kasi nga yung Supreme Court, masyadong late. Masyadong delay kung magbigay sila ng desisyon. Yung maasa na lang tayo. Sana. Sana lang. Tuwan-tuwa sila ngayon. Ang dami nilang press con So, mapunta tayo dito. Pag-usapan natin, ito namang lumulubong issue ng Taguig na naman. Ito na naman si Pinky at si Cayetano. Meron naman humatinding bakbakan. Ipasok natin ito. Parang personal na talaga ang bakbakan ni Senator Alan Peter Cayetano at itong si Senator Ping Lacson. Katunayan, iniimbitahan ni Senator Cayetano itong si Lacson, pumunta ka sa Taguig. Anang makita mo naman kung gaano kaganda ang Taguig. Tignan mo yung mga parke doon. Mag-imbestiga kayo kung meron ba talagang binabaha. Yan ang mga tanong at katanungan. Kaya nga naman, Senador Lacson, puntahan mo kaya. Lalo na ngayon umuulan. Pasyalan mo kung talagang meron kayo makikitang mga sobra sa kalahating leeg, sobra sa kalahating katawan ng tao na binabaha. Kasi meron na din kaming papakitang video sa inyo. Kung ito ang makikita nyo, talagang masasabi nyo na merong problema sa flood control. Merong dinorobo. Hanggat wala naman siguro kayong nakikita at wala kayong napapansin na may pagbaha sa Taguig, siguro malihu ata daw yung paratang nyo. Diba? Isipin nyo alam nyo, itong bangayan na ito, saan ba nagsimula ito lahat? Lahat yan na nagsimula sa Senado. Nung nagkakaroon sila ng parinigan patungkol dito sa nauubos na raw yung 700 million. Kita nyo? Pati ba naman yung mga ganung bagay? Sino ba kasi nagsimula? Bakit ba kasi nagsimula yan? Pero anyway, tapos na yung usapin na yon. Yung invitation na lang ni Senator Alan Peter Cayetano
Ang gusto namin, makita nyo kung ano at gaano kaganda ang Taguig. Di ba? Oh, inatake kasi ni inatake ni sinabi ni Lacson na naging personalan ng away ng questioning ni Cayetano ang pinagmulan ng kanyang kayamanan. Baka naman ho, Senador, may katotohanan ho sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Baka totoo naman ho ata na dumoble yung salin. Yung Statement of Asset and Liabilities and Network. Baka naman ho talagang sumobra yung lobo. Hinay-hinay lang ho. Huwag masyadong magpadami. Baka hindi ho nadadala yan. Mas maganda nga dyan, ipamigay. Kung meron man, yan ang katanungan ni Aling Ledesma. Sabi naman doon, kinagalit naman ho ni Lacson yan. Dahil hindi idinamay daw, kinagalit ito ni Lacson dahil dinamay umano ni Cayetano ang kanyang mga lehitimong negosyo at sa pamilya. Nako, yan ang problema pag damay-damay na ang... kasi pag politika ang usapan, dapat politika lang. Anyway, problema nila yan. Gusto lang natin mapakita sa inyo kung ano ho ba talaga ang pinagmulan. 'Di ba? Yung pagpunta siguro nito ni Senador, kung pupunta, kung pupunta lang. Senador Lacson, kung pupunta ka sa Taguig, make sure mo na may makikita kang baha. Dahil kung wala kang makikitang baha sa Taguig, lalo na ngayon, tag-ulan, pwede mong pasadahan yung Taguig. Isipin mo na parang normal lang na araw, pero umuulan. Tignan mo kung meron talagang baha. Di ba? Meron pa silang issue. Ano pa yung issue nila? Sabi dito, issue sa crisis sa pamumuno ng Senado at ceasefire. Matindi po ang bakbakan, Matindi ho talaga. Hindi na ho to biro yung banata nila. Meron pa pasaring kasi. Ano ba yung pasaring? Na humihingi daw si Senador Alan Peter Cayetano ng ceasefire. Yun ang pinapakalat bakit naman ipapakalat? Bakit naman hihingi si Senador Alan Peter Cayetano ng ceasefire? Hindi naman ho siya nagsimula ng mga gulo na yan. Pakinggan niya. Gusto niyo pakita ko muna kung saan merong baha. Pakinggan niyo yung imbitasyon ho ni Senator Alan Peter Cayetano. Praise God for a new day. Magandang tanghali. 6 more minutes, magre-resume po ang impeachment court. Magche-check-in lang ako sa inyo at mga ngamusta. Sa akin na Facebook friends and family, magandang tanghali sa inyong lahat. I hope you had a good lunch. Don't forget po, lalo dito sa Metro Manila and parts of Luzon, magdala po ng raincoat, ng umbrella. Yung mga bata, make sure hindi magkasakit. Medyo the next few days daw ay rainy, no? So sa aking pangangamusta sa inyong lahat, may konti lang po akong update. But we always start with praising God, di ba? So we thank God today sa lahat po ng trabaho. Kahapon po, magandang news yung sa Magna Carta 4, barangay health workers. Mamayang hapon, ang topic naman dito sa Senate ay yung naman sa nutrition, di ba? At napaka-importante, magkakabit tong dalawa sapagkat ang isa sa pinakamalaking hamon o struggle po natin ay yung pong pagkabansot or stunting na halos 1/4 po ng Pilipino ay may threat o kaya may possibility na magkaroon ng stunting. Maaring sa inyong mga lugar, lalo po sa highly urbanized cities, hindi nyo napapansin to kasi may mga lugar na napakataas ng incidence ng stunting. Lani Cayetano, my partner, wife, lover, love, good afternoon to you. Thank you for watching. May oras ka pala. So tamang-tama, nakita ko si Lani. Iniimbitahan ko ang lahat ng ating kababayan. Yan! Usually pag Christmas, usually kapag Valentine's or may malaking event, Holy Week po, yung buong lakeshore area po ng Taguig, yung pong government side kasi may side yung papunta na pong Pasig River na may mga private. Speaking of Lakeshore Taguig, napakaganda po niyan. 'Di ba? Yan ang isang hinahangaan na amusement park na talaga hong napakalaki. Parang kung kayo ipapasyal sa Taguig, sa lower part ng Taguig, mapapansin niyo yan sa may Laguna Lake. Oo, nakahilera yan. Ganda ho niyan.
Ginastosan ho yan. Ngayon, bakit sinisilip nila ito? Nagtataka tayo bakit merong mga tao na talagang yung kritisismo, hindi lang kritisismo eh. Hindi lang pag-criticize eh. O pati ho, hahanapan ka ng butas. Yun ang napapansin ni Senator Alan. Pati yung lecture, at meron daw kwento na naman, pati na naman daw ho yung, reclamation. Anak ka ng tikpaklong. Tandaan nyo ho, pinapaganda ho ang Taguig, hindi ho binabalasubas na mga Cayetano. Kaya nga yung mga paratang na mali, minsan, bawas-bawasan. O, tuloy mo, Senador. But dito po sa Bikutan, for a few kilometers, yan po ay gobyerno lahat po. Hindi totoo po yung mga marites na nagkakalat na may reclamation daw dyan na private. No. Yan po ay gobyerno lahat at yan po ay ginawang series of parks. Iba't iba pong mga mga parks na para lahat sa tao na libre po ang mga paggagamit nila. Iniimbitahan ko po kayo kasi yung meron pong isang Senator Judge Troll. Ayan. Yung Senator Judge Troll na yon ay trinotroll ako halos araw-araw, pero panay marites or panay inconclusive, ika nga, argumentative. Sabihin na natin na gobyerno, sa pamamalakad ng mag-asawang Cayetano, sa tulong ng senador ng Republika ng Pilipinas at sa tulong ng may bahay ni Senador Alan Peter Cayetano, yung lake na yan, napaganda ho yan. At isa pa, meron dyan parang ginagamit para dun sa mga pangkasalang bayan, pag ginagamit to sa mga graduation event, graduation venue, hindi naman ho yan pinagdadamot. Hindi ho yan pinagawa para pansarili at ano tawag doon? May bayad na kapalit. Wala hong ganun. Yung reclamation ay pinapaganda. Hindi ninanakaw. Hindi sinasabing sa kanila. Yan ay sa pagmamayari ng mga taga-Taguig o Tagigenyo. Inaanyayahan ka, Mr. Ping, pumunta ka. Para naman makita mo yung kagandahan. At maipaghalintulad mo naman yung lugar nyo doon sa mga pinapagawa at pinapaganda sa Tagiga. Ngayon, narito na naman ho ang bakbakan nilang dalawa. Meron naman ho ditong pasaring. Kahapon lang, meron ho tayo nakitang artikulo. Ayon yan saan? Manila Bulletin. Basahin nyo, kailan ho yan pinablish. Ito, papakita ko sa inyo para hindi kayo maligaw, ha? Ayan, ha? Nako, may ads pa pala ito. Ayan. Oy! Ano yun? Oy! Bakit ano yun? Ito, nakalagay dyan, sabi dito, the former National Police Chief retired that his agenda has always been to expose corruption and hold a public official accountable. Kawawa naman ho, sisiraan nyo. Wait lang mukhang sisiraan nyo. Ayan ho lumabas yung artikulo na yan. Sabi dito, Senator, Wednesday, August 5, rejected another insinuated by Senate Majority Alan Peter Cayetano that he is pushing for investigation because he is allied with those power. Naku, ito na talaga. Hidwaan na talaga to. Diba? Paratang daw. Ang paratang ni Senator Majority Leader Alan Peter Cayetano, nagsulong siya na ang mga imbestigador dahil umano kakampi siya ng mga nasa kapangyarihan. Yun. Ang lumalabas dito sa ulat na ito. Siyempre, yung sa kay Senator Alan Peter Cayetano lang naman siguro, ganito lang. Kung iimbestigahan mo ang Taguig, tingnan mo muna. 'Di ba? Ayon kay Lacson na muna siyang ipaimbestiga ni Cayetano dahil inilalantad niya ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno, kabilang ang mga issue ng mga protektong infrastruktura at reklamasyon sa Taguig City. Kita nyo na. Talagang meron ditong pag-uungkat. Ang masaklap dito, yun naman yung nasasabi ditong reclamation at mga proyekto,
Hindi naman ho ninakaw ng Cayetano. Napaganda nga eh. Kung baha naman ang pag-uusapan, kasi flood control, ngayon reclamation na naman, pati yung mga infrastructure ay binibintang na naman. Binigyan din ng dating hepe ng Philippine National Police na ang kanyang layunin noon paman ay malinaw. Ano daw yun? Ilantad ang katiwalaan at panagutin ang mga tiwaling opisyal ng pamahalaan. Nako po. Kung yan ang pananaw nyo, hanapin nyo, tukuyin nyo muna kung saan yung mga lugar na binabaha. Tinukoy ni Lacson ng utang ng ulat ng na nagsasabing si Cayetano na ang dapat Cayetano na dapat siyang imbestigahan dahil ginamit umano niya ang kanyang posisyon upang puntarihin ang kanyang mga kritiko. Bilang tugon, sinabi ni Lacson sa kanyang nako, eto na. Ito ipapasok natin para magkaalaman tayo. Saan ba may problema? Sa Taguig ba talaga o sa ibang lugar? Kasi dito, sa bidyong ito, wala pa ho akong nakikitang gantong issue sa Taguig. Ito panoorin nyo. Bago sa aming sistema, Ayan ang naging bago sa aming sistema dahil namimili tayo kung sari Aray ko. nakakatuwa. I'm very very happy na gumaganda ang Kung meron kayong makitang ganyan sa lungsod ng Taguig, paimbestigahan nyo. Pero kung wala ho kayong makitang ganyan at sisilipin nyo yung infrastructure at sisilipin nyo yung ginawang lakeshore at sisilipin nyo yung ano pa ba yung sinisilip nila? Yung reclamation ng Taguig dahil tinambakan daw yung lawa. Pinapaganda nga, nakanantipaklo at naman. ang ligtas ang ating mga bata sa kanilang sa sakit. Di ba? Yan ho ang bakbakan ngayon. Mainit na mainit. Sagutan ho yan. Iniimbitahan ka. Puntahan mo. Silipin mo kung ano meron sa kagandahan ng Taguig. Malulunod ka sa ganda. Yun ang sabi ni Senador Alan Peter Cayetano dito kay Ping. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, ako naman ho ay maglalambing. Please, panoorin nyo at like and share nyo ang ating video. At syempre, yung shoutout segment natin, hindi tayo magtatapos hanggat hindi ko kayo na siya shoutout. Ngayon, in return naman, sana i-ano nyo naman, i-like and share nyo naman yung video natin. Shoutout kay Socoranda Calyos. Shoutout po. Violeta. Shoutout po sa iyo. Jimmy Pelesiano. Pelicano. Shoutout po sa iyo. Rafael Arciaga, J. Sarlacion, Daisy Penegrino, shoutout po sa inyo. Digna Densing, Gina Bam, Rong Suk. Shoutout din kay Japanese Character na ang komento niya ay akala niya nakakatawa siya sa sinasabi ni Tito. Yun ang komento niya. Mula kay Elvira Brian, shoutout po sa iyo. Ruby Cortez, Agosto Bartola, Kumiya 4007, shoutout po sa iyo. Reynante Gascon, Malu Sakalamba, shoutout po sa iyo. Junrel Humong, shoutout po sa iyo. Felicita Llanes, Jason Magluyan, shoutout po sa iyo. At si Sir na laging nagpapa-shoutout sa atin na hindi natin nakikita. Shoutout sa iyo lagi Arnel Ado. Shoutout po sa iyo, sir. At meron pa dito natatabunan, hanapin na lang natin. Shoutout kay Vay G. Shoutout din kay Arthur Mabulay. Bailacon Bandera. Shoutout po Jeff Aguilar. J. Morales. Hermina Deral. Hermis Maderal. Shoutout po sa iyo. 8:15 Channel, shoutout po sa iyo, ma'am. Agosto, sino pa ba to? Agosto Bartolay. Renato Jr. Benaventura, Esmeralda Blay, Jops, Armando Santos, Juancho 14, Comia, shoutout po sa inyo. Joel D. Macon, Arnel Lopera, shoutout po sa iyo. Yan, kumabot ka sa shoutout segment natin, ha? Like and share. Bye-bye. Ingat-ingat po. Maulan.